Heto, booking na itong si Madriaga. Kasi itong senior officer ay nagpunta na, nag-file na ng affidavit, no? Patungkol po dito sa mga aligasyon ni Madriaga na lahat ng mga sinabi ni Madriaga ay hindi totoo. Ito, bago ko ipapakita itong balita na ito, mag-like and share muna para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa dito, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, okay? Para updated naman kayo. Ito yung balita, ito yung pumutok na balita. Babasahin ko at ipapaliwanag natin. Booking si Madriaga dito. Itong mga kasinungalingan ni Madriaga, self-confessed bagman ni BP Sara di umano, okay? Just in, kanina lang ito AFP officer dismantles affidavit claim false narratives collapse under oath as senior security officer breaks silence. So meaning to say, yung mga affidavit ni Madriaga patungkol sa kanya ay pinatotohanan niya na nagsinungaling itong si Madriaga. Okay? A senior officer of the Armed Forces of the Philippines has systematically dismantled the allegations contained in the affidavit of Ramil Madriaga, exposing what appears to be a narrative built on claims that do not withstand legal institutional scrutiny. Okay? In a sworn affidavit, Colonel Raymond Dante P. Lachica, ito yung nabanggit ni Madriaga, no, laid out a detailed point-by-point rebuttal directly challenging the core assertions made against him and the security apparatus he once led. At the center of his response is categorical denial. Sabi niya, Madriaga was never part of the Vice Presidential Security and Protection Group. Okay? Malinaw yan. So, pahiya ka dito, Madriaga. Okay? Hindi po siya kasali po sa Presidential Security. Okay? Kasi, bago ka makapasok dito sa Vice Presidential Security, dadaan ka pa ng maraming question. Okay? Hindi yan basta-basta kasi you are guarding the second highest ranking official of the land. He was not an operative. Sablay ka dito, Madriaga. Hindi ka pala operative. Not an asset. Not connected to the intelligence or security units he claims to have worked with. Kasi sinabi ni Madriaga na nagtatrabaho siya sa Vice President. Ang nagsabi na dito mismo, itong mga ang itong AFP officer na ang nagsabi, si Colonel Raymond Dante P. Lachica na ang mismo ang nagsabi na nagsisinungaling itong si Madriaga. Okay? Hindi po siya konektado sa intelligence o security units. This single point strikes at the foundation of the allegations. Because if no operational link exists, then the narrative that follows of coordinated movements, cash deliveries, and internal access begins unravel. Lachica also rejected claims that his appointment as head of the Vice Presidential Security Unit was influenced by external actors, asserting that his designation was based on merit, experience, and formal military processes. Sino ba namang Vice President na mag-a-appoint sa isang kriminal? Si Madriaga ay isang kriminal. Alam nga naman, ganyan na ba ka-bobo ang mga Duterte at si BP Sara para hindi i-screen? Kasi dadaan yan sa maraming screening kung ikaw po ay isang traidor. Kung totoong nakapasok itong si Madriaga sa security ng mga Duterte, matagal na itong nagtraidor. So hindi talaga ito part of the security ng mga Duterte. Halatang halata, sabi ng mga side dito sa mga legal team ni Duterte, lahat ng mga akusasyon at aligasyon nitong si Madriaga ay parang naaamoy nila na pattern ito ni Trillanes. Ay, Trillanes, tayo po yung nagtatanong, Trillanes, ikaw ba ang gumawa na naman ito kay Madriaga? Mahilig si Trillanes ng ganyan. Nagtatanong lang po tayo kay Trillanes. On the issue of confidential funds, one of the most serious aspect of allegations, Lachica clarified
that such resources are handled through structured protocols by designated officers, not through the ad hoc, undocumented methods described in the affidavit. The implications are significant. This is no longer a contest of competing stories. It is now a direct conflict between a sworn allegation and a formal experience-backed institutionally grounded rebuttal. Kasi yung mga aligasyon, akusasyon ni Madriaga, dapat ay may supporting evidence. Paano yan? Wala kang supporting evidence. The affidavit of Madriaga is already under scrutiny in a pending perjury complaint, where the central question is whether the statements made under oath are false. Remember, Madriaga, naka-oath po yung statement mo. So, kung mapapatunayan ito na nagsisinungaling ka, mas lalo kang mabubulok sa kulungan. Totoo yan, ha? Mabubulok ka sa kulungan dito. At the same time, the public amplification of those allegations is being examined in the cyber libel case, raising the stakes for those who repeated or framed the claims as factual. Sana naman itong mga taga cyber libel na sana wag kayong kumampi sa politika, no? Dapat magtrabaho kayo at mag-examine kayo ng totoo dito, okay? Kasi kung may kasalanan na totoo si VP Sara, gawin nyo. Kung wala namang kasalanan si VP Sara at itong si Madriaga ay gawa-gawa lamang, di sabihin nyo ang totoo. Parusahan nyo rin si Madriaga. Legal observers note that once an affidavit is directly contradicted by a credible, high-ranking official with first-hand knowledge of the structure and operations involved, the burden shifts sharply. Ito. Anuhin natin, ha? Punta tayo dito. Ayan. The claims must now be proven, not repeated. What emerges is a critical turning point. The narrative that once dominated headlines is now being tested against institutional reality, documented procedure, and sworn counter testimony. And in that environment, one principle governs. If the facts do not support the story does not survive. Ayon kay Colonel Raymond Dante Lacheca sa kanyang sworn affidavit. Ayan, yung picture, ha. Ayan. Nakasworn po sila dyan. So meaning to say, kung itong mga aligasyon, accusations ni Madriaga, kung wala po itong supporting documents of evidence, ay matatawag po itong tinatawag po itong anong tawag doon? Hearsay. Ito lahat. So booking si Madriaga dito. Kasi nagsalita na si Lachica Alam ni Lachica kung sino yung mga familiar niya, yung mga security group ng mga Duterte. Okay? Siya po ang makapagpatunay kung yang si Madriaga ay kasali o hindi. At sabi niya dito, wala siyang Madriagang kilala. Bye-bye! Yan, ha? So, wala nang credibility itong si Madriaga. Okay? Yan po ang pinaka magandang balita natin ngayon. At heto, punta naman tayo dito kay Auntie Claire Castro, di ba? Nami-miss nyo na si Auntie Claire Castro, di ba? Sinong na-miss dito kay Auntie Claire? Ano bang balita patungkol kay Auntie Claire Castro? Si Auntie Claire Castro kanina bumanat na naman sa media. Binanata niya ang media na ito raw mga media sometimes nagkulang rin sa pagtanong kay VP Sara. Yung ibang mga media raw ay fake news ang mga pakinggan natin si Auntie Claire Castro. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. May we ask for a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan." Yan ang sabi ni VP Sara, ha? More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Totoo naman Ang daming pagkukulang ni BBM. Tama naman siguro ang sinabi ni VP Sara. Nakikita man yan ng taong bayan. Hindi lang naman siguro basta banat lang ng banat itong si VP Sara.
bago siguro nakapagsabi si BP Sara niyan, dahil ramdam na ng taong bayan na itong administrasyon na ito wala namang matinong ginawa patungkol sa crisis ngayon. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Tama rin naman sinabi ni Auntie Claire. Sometimes rin, itong media, lagi kong sinasabi yan dito sa Don Mar TV. Lagi kong nababanggit yan dito. Sometimes itong media, itong mga reporters, sila yung dahilan ng ating kasaysayan kung bakit ang ating mga taong bayan, especially yung masa, ay mali-mali yung pinoto. Mali-mali yung impormasyon na nakuha nila. Kasi itong mga mainstream media na ito, no? Kung ano nang gusto ng kanilang network, syempre, yung mga media, may mga kanya-kanyang malalaking pagmamay-ari, di ba? Meron yung mga oligarchs na mga may-ari. Itong mga mayayamang may-ari ng mga media networks, may sinuportahan yung mga kandidato sa politika. Kasi kailangan nilang kumapit sa politika itong mga mainstream media para may kapit sila. Kasi sa mga prangkisa nila, kailangan nila yan. Syempre, ikaw media ka, kung malapit ka sa gobyerno, malapit ka sa administrasyon, tuloy-tuloy talaga yung negosyo ninyo, ba, sa media. So, kailangan talaga nila yan. Kaya nga sabi ko, bihira ka na lang makakita ng media na tunay at nagsiservisyo ng totoo para sa bayan kung ano yung ibinalita nila. Dito naman sa case ni Claire Castro, tama rin na sabi niya, kaya pala source raw ng fake news si BP Sara, which is hindi ako agree doon, ay dahil rin sa mga tanong ng media. Ako sa tingin ko, itong mga media na ito, sometimes mali rin. Pero dito sa tanong ng media kay BP Sara, ako agree ako doon. Tama yung sinabi ng media. Sinagot lang rin naman ni BP Sara. Ngayon, nagalit itong si Claire Castro sa media. Kasi mali-mali raw yung mga tanong. Fake news raw yun. Kaya raw, fake news rin ang sagot ni BP Sara. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM, lalo hindi niya sinalubong sa airport." Ako, totoo yan. Ang mga OFWs po, talagang galit yan kay BBM. Ang mga OFWs, most if not all pero karamihan sa mga OFWs, maka-Duterte yan. At mamaya, may ipapakita akong video sa inyo, matatawa talaga kayo. Karamihan sa mga OFWs, ramdam nila ang kapalpakan ni BBM. So yung tanong ng reporter dito kay BP Sara, ako agree ako doon Agree ako doon, Auntie Claire. Kaya dito, sablay ka rin dito, Auntie Claire. Yung mga na-repatriate nating mga kababayan, annotate nyo. Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? Galing sa OFW. Sige Claire, hinahamon kita, Auntie Claire Castro. Tanungin mo yung mga OFWs kung nagugustuhan pa ba nila ang pamumuno ng amo mong bangag. Itanungin mo. Tanungin mo ito mga OFWs. Isa-isahin mo, Auntie Claire. Tanungin mo ang OFWs. O kayong mga OFWs na laging nanonood dito sa Don Mar TV, sagutin nyo itong si Auntie Claire Castro. Sige nga, sagutin nyo. Natutuwa pa ba kayo kay PBBM? Sige, sabihin nyo. Gusto nyo pa ba si PBBM? Mga OFWs? Para makita ni Auntie Claire sa